Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at dalawang weather systems po yung nakakaapekto sa ating bansa sa ngayon. Itong hanging amihan or northeast monsoon ay currently nakakaapekto sa may bandang Hilagang Luzon or particularly sa may extreme northern Luzon area at samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa patuloy na umiiral ang easterlies or ito po yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa ating latest satellite image, meron po tayong mga kumpul na kaulapan na nakakaapekto dito po sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas or rather sa may Eastern Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. So possible po ngayong araw ang maulan na panahon sa may bandang silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayo namamataan ng mga kapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally, fair weather po inaasahan natin ngayong araw. Liban na lamang yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot po ng epekto nitong northeast monsoon o hanging amihan, posible po yung makulimlim na panahon na may kasamang may hina mga pag-ulan o mga pag-ambon sa area po ng Batanes, pati na rin sa may Babuyan Islands. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, patuloy pa rin yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin po tayo ng mga pag-ulan or thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. So generally, fair weather po inaasahan natin ngayong umaga hanggang sa darating na tanghali. So areas po ng Luzon. Temperature forecast naman po natin ngayong araw dito sa Lawag, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 16 to 25 para naman sa Baguio City. Maximum temperatures po sa Tugigaraw ay aabot ng 32 degrees Celsius. Yung agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila, maglalaro mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Legazpi. At para naman sa Tagaytay, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas, gayon din sa Mindanao. Gaya po ng nabanggit natin kanina, posible po magiging maulan ang panahon sa may bahagi ng Eastern Visayas at Eastern section ng Mindanao dulot po ng epekto ng easterlies o yung hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. So areas po ng Southern Leyte, Caraga at Davao region, maaaring makakaranas po tayo ng makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Meanwhile, sa nalalabing bahagi po ng Visayas, Mindanao, gayon din sa Palawan area, possible pa rin po yung fair weather conditions, mainit po pagdating ng tanghali at may mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng mga thunderstorms mas madalas sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman sa mga piling syudad dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maximum temperatures po natin para dito sa Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa, maaaring umabot ng 32 or 33 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo naman at Cebu, maximum temperatures po natin naabot ng 32 degrees Celsius at 33 degrees Celsius naman para sa Tacloban area. Meanwhile, dito po sa Cagayan de Oro at Davao, yung maximum temperatures po natin maaaring umabot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura para sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Batanes. So inaasahan po natin or possible na umabot ng 4.5 meters yung taas ng mga pag-alon. Delikado pong pumalaot lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At inaasahan din po natin sa mga dagat baybayin din ng Northern Luzon, maaaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Dulot po ito ng epekto ng northeast monsoon. Maaaring umabot po ng 4.0 meters yung taas ng mga pag-alon, kaya iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa mga karagatan ng Hilagang Luzon. Sa mga karagatan po ng nalalabing bahagi ng ating bansa, generally makakaranas po tayo ng banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon. Para naman sa susunod mga araw hanggang sa darating na Lunes, posible pong magpatuloy yung epekto ng easterlies, pati na rin ang intertropical convergence zone at posible pong magdulot ng maulan na panahon sa ilang areas ng Mindanao, gayon din sa may Visayas at Palawan area. Samantalang ito pong mga linya ng mga kaulapan na mamataan po natin, possible po na shear line yan at maaaring makaka-apekto din po sa mga susunod na araw sa may area po ng Northern Luzon, particularly sa may extreme Northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands, dyan sa may
mainland Cagayan at Isabela at maaari magdulot din po ito ng mga pag-ulan pagdating po ng Aurora at Quezon area. And for the rest of the country naman po, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms. Sunrise po natin ay 6 a.m. at sunset naman ay 5:24 p.m.